Magandang umaga po sa ating lahat at sa ating Panginoon. Tayo po ay mananalangin ng pambukad na panalangin. Hallelujah, Lord. We praise you, we glorify you, Panginoon. We magnify your name, O God, Lord. Maraming salamat, Panginoon, na kami ay dinako mo muling dito, Panginoon, upang kami ay magpuri sa inyo sa Espiritu at katotohanan, O God. Sa umagang ito, Panginoon, kami po ay lumalapit, nagpapakumbaba, kinikilala na kami po ay makasalanan. Tunay nga po, Panginoon, na hindi kami makakarating sa inyong kabanalan kung wala po ang inyong pagpapatawad. Patawarin mo po kami sa lahat ng nagawa naming kasalanan, O God, sa isip, salita at sa gawa. Sinadya man o hindi sinasadya, forgive us, O Lord. Create in us a clean heart, Panginoon, upang sa umagang ito, kami, Panginoon, ay malaya na umawit sa inyo, malaya na magpuri sa inyo, O God. Lord, maraming salamat sa lahat na mga gagamitin mo sa pag-aawitan, sa pangunguna ng aming song leader, sa mga backup singer, sa lahat po ng mga tumutugtog. Maraming salamat sa mga talento na pinagkaltiwala mo sa kanila, O God. Kayo po ang maparangalan sa aming pag-aawitan, sa aming pagsamba sa umagang ito, O God. Sa mga wala pa po dito, linisin mo po ang kanilang daraanan upang makasama namin sila na taglay ang kagalakan na nagmumula sa inyo, Panginoon. Sa lahat po ng nandito, O God, dalangin namin ay ihanda mo po ang aming mga puso, anuman ang mga agam-agam, anuman ang mga problema. Naway ito, Panginoon, hindi maging sagabal sa aming pagpupuri at pagsamba sa inyo, Panginoon. Bagkus kayo ang kikilos sa aming kalagitnaan, O God. Sa mga salita, Panginoon, na nagmumula sa inyo na ihahayag ng aming pastor, dalangin namin na ito'y maunawaan namin at malakaran namin, maipamuhay namin, O God. Kayo po ang maparangalan, kayo po ang maitaas. Sa umagang ito, Panginoon, sa iyo po ang papuri at pagdakila. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin, maging sa mga kapatid po natin na makakasama through online. At syempre, gayon din po, welcome po sa ating mga bisita ngayong umaga. God is good. And all the time, sabi nga po sa ating paunang awitin, lingunin po natin yung ating mga kapatiran na nasa harapan, nasa likuran, nasa gilid. Sabihin natin, isang mapagpalang umaga sa iyo, kapatid. Tunay nga na Diyos ay mabuti. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah, Lord. Salamat sa Diyos sa buhay na ating mga kapatid. Magandang araw sa'yo, biyaya ng Diyos ay tanggapin mo, may pagpapalang laan sa'yo, mula ngayon, bukas, magpakailanman. Minsan pa po, sabihin po natin sa ating kapatid, magandang araw sa'yo, biyaya ng Diyos ay tanggapin mo, may pagpapalang laan sa'yo, mula ngayon, bukas, magpakailanman. Sabihin po natin, pinagpala. Pinagpala. Pinagpala ka. Pinagpala. Pinagpala ka. Magandang araw sa'yo, biyaya ng Diyos ay tanggapin mo, may pagpapalang laan sa'yo, mula ngayon, bukas, magpakailanman. Pinagpala, pinagpala ka, pinagpala, pinagpala ka, pinagpala, pinagpala ka, pinagpala, pinagpala ka. Amen. Ating purihin ang ating Panginoon.
ating purihin, ating purihin, ating purihin ang ating Diyos. Ating purihin, ating purihin, ating purihin ang ating, minsan pa ating purihin. Amen. Ating purihin ang ating Diyos. Ating purihin, ating purihin, ating purihin, ating purihin ang ating Diyos. Buong puso, buong buhay, buong lakas, papurihan, awitan ng pagsamba, banal niya ngalan. Ating purihin, ating purihin, ating purihin ang ating Diyos. Ating purihin, ating purihin, ating purihin ang ating, minsan pa ating purihin. Ating purihin, ating purihin, ating purihin ang ating Diyos. Ating purihin, ating purihin, ating purihin ang ating Diyos. Huwag manaling sa iyong lakas at sa iyong karunungan. Siya lamang ang purihin at pagtiwalaan. Ating purihin, ating purihin, ating purihin ang ating Diyos. Ating purihin, ating purihin, ating purihin ang ating Diyos. Ating purihin, ating purihin, ating purihin. Amen. Mga kababaihan po, ating purihin. Ating purihin, ating purihin, ating purihin ang ating Diyos. Amen. Purihin ka, Panginoon. Purihin, ating purihin, ating purihin ang ating Diyos. Ating purihin, ating purihin, ating purihin ang ating Diyos. Ating purihin, ating purihin, ating purihin ang ating Diyos. Amen. Lahat po ng pinagpala, magbigay ng malakas na papuri, pasalamat, palakpakan at banal na hiyawan sa ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Purihin ka, O Diyos. Patuloy, Lord, na naririto kami, Panginoon, mga anak mo. Patuloy, Lord, na bibigay ng papuri, pasalamat at pagsamba. Salamat, Panginoon, sa habag at grasya mo na sa araw-araw sa amin pinagkakaloob. Purihin ka, O Diyos. Habang hindi karapat-dapat pag-ukulan ng habang at wagas mong pagsinta, habang walang kakayanan masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Sabihin po natin sa ating Panginoon. Habang hindi karapat-dapat pag-ukulan ng habang at wagas mong pagsinta, habang walang kakayanan masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng
katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Ang walang salang manunubos ay makunang parusang nararapat sa akin. Anong haba sa tulad ko'y igawad ang iyong katwiran at ako'y patawarin. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa tulang biyaya mo. Oh, Jesus, purihin ka, oh Diyos. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Oh, Jesus, purihin ka, O Panginoon. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, Panginoon. Oh, hallelujah, Lord. Purihin po natin ang ating Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah.
wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Minsan pa, wala kang katulad. Wala kang katulad. Opo, Panginoon, wala nang hihigit sa'yo, O Diyos. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, 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 wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, 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 wala kang katulad. Panginoon, narinig niyo po, Panginoon, ang aming mga tinig. Tunay nga, Lord, na kayo ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, at ang makapangyarihan sa lahat. Hindi ka po nagbabago, Panginoon, mula noon hanggang ngayon at magpakailanman. Kaya Lord, tanggapin mo po, Panginoon, ang aming mataas na papurit, pasalamat at pagsamba. Sa tanging pangalan ni Jesus, sa lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah, Lord. Amen. Purihin po ang Panginoon. Yung mga bata po, inaanyayahan kayo sa conference room para sa ating Sunday School. Ngayon po, ihanda natin ang ating mga puso para sa salita ng Panginoon. Bago ko po tawagin si Pastor Archie, atin pong ipanalangin siya. Ilay hands po natin si Pastor. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay ng aming pastor. Patuloy po namin dinadalangin siya. Napagpalain mo po siya sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Patuloy na bigyan ng bakod ng pag-iingat, O God. Sa umagang ito, hiningi po namin na patuloy mo siyang bigyan ng karunungan at katalinuhan. For He may deliver your word with power and authority, Panginoon. Maraming salamat, O God, sa patuloy na pagpapagamit niya na may kagalakan, O God. Lord, nawa ang mga salitang ito, Panginoon, ay aming maunawaan, malakaran, upang matupad ang layunin mo sa aming mga buhay, Panginoon. Sabi nga po sa inyong salita, ang karunungan ay natatamo namin sa pakikinig at pakikinig ng iyong mga salita. Sa umagang ito, kayo po ang maitaas, kayo po ang maparangalan sa buhay po ng aming pastor. Ito po ang aming samot dalangin na may pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Purihin po ang Diyos. Maraming salamat po, Ate Amy. Sa mapagpalang umaga po at maligayang Pasko. Merry Christmas ho!
At napakalapit na ho, at manigong bagong taon. Excited na po ako kung ano po ang ibibigay sa akin ng Diyos, lalong-lalo na po for 2025. Ang puso po natin, palaging real talk tayo, which means, hindi ko alam kung ano mangyayari by 2025. Mamayang gabi nga ho, hindi ko alam kung ano po ang hatid ng Diyos. Pero I am very optimistic po, no? Na palagi nating naririnig kay Pastor Noli nung siya po ay senior pastor po natin. Something good is going to happen. Can we say amen? May magandang bagay talagang gagawin po ang Diyos. Kaya sana isa puso po natin yan, hindi man natin alam po kung ano mangyayari kinabukasan sa mga susunod na araw, but God is an all-sovereign God. Nakaupo po siya sa trono niya. Dumating man ang mga digmaan, dumating man ang taghirap, dumating man ang anumang uri ho ng mga pagsubok, ang Diyos po nakaluklok sa kanyang trono. And that's the good news. Hindi tayo dapat mangamba kasi may Diyos po na nakamatsyag sa bawat isa sa atin. At hindi tayo iiwanan ng Diyos po na yan. Kaya nga po, napakaganda po na talagang magsumikap tayo. Sabihin nyo nga ho, pagsusumikap, pagiging masigasig, pagiging masipag. Ayan. Yan ho yung tema natin. Last stretch na ho yan Pero alam nyo ba, magre-real talk tayo. Sa kabila ho ng lahat ng itinuturo nating sigasig, talagang darating ho sa buhay ng isang Kristiyano na mawawalan siya ng kalooban. Hindi ho araw-araw magiging masigasig. Ben nyo nasabi, Pastor, nakalagay sa Bible po yan At tayo ho tao, we have human frailties, we have human weaknesses po. May mga kahinaan ng tao ho. Maski po yung pinakamalapit na kay Kristo ho, he denied Jesus Christ 3 times. Sino po yon? Si Pedro. Malapit na po kay Kristo yon, Maging may mga pinakita po sa Bible, sa kabila ng malalakas nilang pananampalataya sa Diyos, nanghina pa rin sila. Sabi po ng unang Korinto, doon po sa 10:12 po, in the book of 1 Corinthians, chapter 10, verse 12, huwag ninyong titignan ang inyong sarili bilang matatag o nakatayo, at baka kayo ay mabuwal. God is teaching us to be humble every day. Kung loloobin mo, Panginoon Diyos, mangyayari po ito. Kung hindi po, thank you pa rin. Doon ko na-realize yung sinasabi ni Pastor Noli dati Pag may nagbigay, thank you. Pag walang nagbigay, thank you. Ibig sabihin, kalooban pa rin ng Diyos po yun Pero it develops in us deep humility na anuman ang ating natatanggap, anuman ang na-experience natin, ay kabahagi po mga kapatid ng plano at na maganda pong kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kaya po, wag mo mawawala sa isip natin, naku, ang ganda ng topic namin, talaga masigasig ako, Pastor. Tapos bigla kayo nahulog sa kasalanan, Pastor, hinang-hina po ako, nawala bigla yung sigasig. Mga kapatid, ito magandang balita. Normal ho sa lahat ng tao, nawawala ang sigasig. Normal po sa tao na tayo nawawalan po ng kalooban. Normal po, isang buong araw ho, wala lang kayong gagawin kung hindi magpahinga. But normal po na kung minsan hindi kayo makapanalangin, at ang sasabihin nyo lang sa Panginoong Diyos, paakap, Lord. O kaya sasabihin nyo sa Panginoong Diyos, Panginoon, I will just have my quiet time. Hindi po ako hihingi sa iyo, hindi po muna kita mapupuri ngayon. I will just have my quiet time. Linisin mo ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Kasi ayoko pong maging idealistic po sa lahat sa inyo na, mga kapatid, ako po hindi talaga nanghihina. Hindi ho totoo yon. Kasi real talk ang gusto ko mangyari Araw-araw ho may mga pagsubok. May mga kababagsakan tayong tukso, kapatid. Minsan nga yung mga tinuturo natin, it is a mirror. Salamin po yan. Babagsak at babagsak ka. Kaya po, huwag kayong mawawalan ng kalooban. Hindi man yung humatupad. For instance, yung pong pagiging masigasig, God is with us. And God understands us. Kaya nga ho, hindi nagtatapos po ang buhay ng Kristiyano kapag hindi na siya nakapanalangin, kapag po siya ay nawalan ng sigasig, kapag ho siya ay tinamad muna, hindi ho nagtatapos doon. Ang tinitignan ho ng Diyos, hindi po yung palaging nasa taas tayo, minsan bababa ka, titignan ng Diyos kung umangat ka ng kaunti ulit, bumagsak ka ng konti,
titignan niya ho, kung umakyat ka ulit, hindi po linear ang Diyos na titignan niya palaging pataas. Hindi ho ganun ang buhay ng Kristiyano. Ang buhay ho ng Kristiyano, pag ganyan-ganyan ho eh. Kaya wag niyong titignan, pag nasa ilalim kayo, wala na ang Diyos sa tabi ninyo. Mali po yun. Kaya sa umagang ito, tayo po'y sama-samang yumuko at manalangin, papurihan natin, pasalamatan at dakilain natin ang ating dakilang Ama. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa mga kapahayagan ng mga salita niyo po. Itinuturo ko po kung ano po ang araw-araw na na-e-experiensya po ng tao. Ano ang kanyang kahinaan? Ano po ang mga kasalanang pwede niyang malakaran? At kami po'y nagpapasalamat sapagkat ang mga salita mo rin po'y totoo. Hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan, Ama. Sinasamahan niyo po kami sa lahat ng mga mabibigat na mga pagsubok. Kung kami po'y nahuhulog sa pagkakasala, pinapatawad niyo po kami. At kung minsan po'y nawawala ang sigasig namin, pero sa kabila po ng lahat ng kahinaan ng sigasig na ito, kasama pa rin namin ang banal na Espiritu ng Diyos na siyang nagpapalakas sa amin sa pamagitan ng pangako ng iyong mga salita. Kaya Panginoon, matutunan po namin na tanggapin ang kalalagayan namin. We are totally depraved. Talaga po, Panginoong Diyos, hindi po mawawala ang pagkakamali, ang kasalanan, ang katamaran, ang lahat ng mga pagkahulog sa tukso, pero may Diyos po na siyang patuloy na hahawak sa amin, magpapatawad, maglilinis, at magbibigay po ng panibagong pag-asa, araw-araw hanggang sa kami po ay tawagin ninyo sa banal niyong presensya. Salamat ng marami, Ama. Patawarin niyo po kami sa lahat ng amin pong naisip, na salita, na isagawa po. Maging ito man ay sinasadya o di sinasadya, malaki o maliit na pagkakasala, maging ito man po ay hayag at di hayag, patawarin niyo po kami, Panginoong Diyos. Muli, maraming salamat po. Ang pinakamataas na papuri po at pagkilala sa Diyos ay aming binagkakaloob sa inyo. Sa banal na pangalan ni Kristo Jesus, tayo po lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Purihin po ang Panginoon. Kaya po, darating po ang panahon, manghihina tayo at tatama rin po ang isang mananampalataya. Hindi po perpekto buhay ng tao. Darating ho ang time, talagang 1 week hindi kayo makakapanalangin. Bakit ho? Na-experience ko yan, kapatid eh. Hindi po ako nagtuturo dito na hindi po ibibigay ng Diyos yung mga eksperyensyang naganap sa buhay po ninyo. Minsan po, kapatid, hindi ka makapanalangin kasi konsensya ka sa malaking kasalanang ginawa mo. Nandun yung nahihiya ka, Okay lang yan, kapatid. Alam niyo po kung bakit? Lahat ho ng tao dumaranas po ng ganyan. Huwag niyo po sabihin na, kasi pastor, ako lang dumaranas ho ng pagsubok na ito. Gaya ho ng paulit-ulit nating sinasabi sa Biblia, walang pagsubok na dumating sa inyo, sabi po ng unang Korinto 10:13, walang pagsubok na dumating sa inyo na hindi ninyo napagtagumpayan. Pero ang Diyos po ay tapat, hindi niya hahayaan po na ang lahat ng mga pagsubok po na ito ay hindi natin matatayuan because God is good. Mabuti po ang Diyos. Kaya mga kapatid, tignan nun natin sa kabila ho ng kahinaan ng ating sigasig, meron bang laan ng Diyos na pangako sa atin? Meron. Sa kabila po ng ating nanghihinang sigasig. Kasi ayoko po palagi na maging positibo po sa inyo. Si pastor masigasig yan, talagang hindi yan bibitaw. Sabi nga po, uulitin ko lang ng unang Korinto 10:12, huwag nyo ikang tignan ng sarili ninyong matatag at nakatayo, kasi baka po kayo ay mabuwal. Ilang beses na po akong nabuwal. Ilang beses na po akong nanghina sa panalangin. Ilang beses na pong na-experience ko na ayoko pong makipag-usap muna sa Diyos. Kasi ako po ay nahihiya sa Kanya at ako po ay nahulog sa isang mabigat na pagkakamali at pagkakasala. Ilang beses po ayaw ko rin muna hong basahin ang Biblia. Tinatamad po ako dahil maraming mga problema, maraming alalahanin, maraming gagawin po. At yan po, na-experience kung ang pastor nga ho'y dumadaan sa ganyan hong pagsubok, how much more pa po na kayo po sasabihin nyo, pastor, ayoko na mag-church. Bakit naman, kapatid? Hindi na ako nagpe-pray. Huwag kang magulumihanan, kapatid, umattend ka lang ng church. Kasi hindi lang ikaw nakakaranas ng ganyan. Pati po, pastor, kung minsan nawawala yung prayerful life. Kasi meron hong nanghihinang sigasig po ang bawat isa. Kayo ho ba, mga kapatid, ugali ho ng Pilipino yung tinatawag nating ningas kugon. Yung pong talagang, halimbawa bagong-bago yung bahay ninyo, talagang linis dito, linis doon. Pero pansinin ninyo, kahit ang bahay ninyo ay tumagal ho ng 1 taon, 2 taon,
Di ba kung minsan tinatamad na rin tayong maglinis? Kung minsan ho, nawawalan na rin tayo ng kalooban po, bagong-bago yung sasakyan nyo, talagang kung todo ho, lagyan nyo po ng pampalinis, araw-araw ho, hinohosan ninyo, at talagang kinakarwash po ninyo. Pero sa simula lang ho yan eh. Pagdating ho ng pagkakataon na darating ang katamaran, darating po yung panahon na hindi na tayo nagiging masigasig, minsan umaalis ho tayo kahit marumi na ho yung kotse natin eh. Lahat ho yan, na-experience po natin yan. Pero ang maganda ho, this is the good news. Lahat ho ng yan, bagaman nanghihina ka sa sigasig mo, may katapat po ang Diyos na pangako. May katapat po ang Diyos na salita. At ang sabi po ng 145 po ng Aklat ng Awit, 4 ho ulit, pag-aaralan natin ngayong umaga ho na ito. Sabi po ng 145, 14 hanggang 16 po ng Aklat ng Awit, siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. At sa pagkalugmok, sa panghihina, ay kanyang hahanguin. Lahat ng mga buhay ay tanging si Yahweh ang inaasahan. Siyang nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan. Binibigyan sila ng sapat na sapat, hindi siya nagkukulang, anupat ang lahat ay may tinatanggap na ikabubuhay. Alam niyo po, when you read the Word of God, di po kayo matututo na gumawa ng preaching po eh. Ito po, nung binabasa ko lang po ito, sabi ko, may 4 na puntos na pinapakita ang banal ng Espiritu rito eh. Unang-una ho, sabihin nyo nga ho yung salitang pagtulong. Darating ang time mo, manghihina kayo, pero may tutulong sa inyo. Tatama rin kayo, pero may pagtulong. Pangalawa ho, pwede ba ho nating sabihin ng paghango? Nakita na ho kayo ng tao ho na lumulubog sa kumunoy. Alam niyo po yung kumunoy? Yung quicksand, siguro yung mga millennial, hindi na nila alam po yan eh. Pero yung mga kumunoy po, no? Yung malambot na buhangin yan, pag lumulubog ka dyan, pwede hong pagka may tao po nakakita sa inyo, hanguin ka, kunin ka. Ang Diyos ho, nagahango. So meron ho siyang pagtulong, meron siyang paghango, at ang sabi po dito, siya ang ating tanging pag-asa o inaasahan. Sabi nga ho natin, pag-asa. Hallelujah. At binibigyan sila ng sapat-sapat. Ika-4 ho, pagbibigay. Sabi nga ho natin, pagbibigay. Yan. Tingnan nyo po, no? When you read the Word of God, ang Holy Spirit ho mag-i-instruct sa inyo eh. Ituro mo ito, anak. Maraming tinatamad ngayon sa church. Marami ang nawawala ang sigasig nila. Ang topic natin, magpakasipag sa Diyos. At every time po in the Bible, nakalagay po yan, ano ho? Talagang ini-encourage tayo. Sabi nga po ng unang Korinto, dun po sa 15:58 po, in the book of 1 Corinthians, chapter 15, verse 58, kaya nga magpakasipag kayo sa gawain ng Diyos, sapagkat alam ninyo na ang lahat ng inyong pagpapagal ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Ang ganda ng paanyaya ni Pablo, no? Magpakasipag. Pero ideally, hindi tayo araw-araw masipag. Can we say amen? Real talk lang tayo, ah. Ideally po, ang instruction magpakasipag. Dumarating ho yung time, kapatid, na-experience nyo na ho yun. Dahil sa dami ng inyong gawain, wala kayong nagawa sa isang araw, nagpahinga lang kayo. Hindi ho masama yun, kapatid. Take the opportunity to rest, to be with your family, at saka po kung kailangan matulog lang kayo, wala kayong gagawin, gawin nyo po. Kasi ang katawan ng tao po ay hindi makina. Hallelujah. Ang katawan ho ng tao may limitasyon. Hindi kayo pwedeng magtrabaho ho 24 hours a day. Ako po, dumarating ang pagkakataon po, isang buong araw ho, lalo na nung bagyo. Wala akong gagawin ho, kundi magpapahinga lang ako sa bahay ho, matutulog lang ho ako. Pastor, nagbabasa pa ba kayo ng Biblia? Hindi po muna ako nagbabasa ng Biblia. Kung gusto ko po makinig ng Bible, I open up my YouTube, nandoon po yung mga Biblia, binabasahan po ako. Kasi mga kapatid, hindi palagi hong magiging masipag kayo sa pagbasa ng Bible. Hindi ho palagi ho, ay, naku talagang 24/7 po, mananalangin ako. Ang mga disipulo nga ni Kristo natutulog lahat eh. Sabi ng ating Panginoon, bakit kayo natutulog? Ha? Bakit kayo natutulog? Kailangan maging alerto kayo at gising. Kasi ang diablo'y umaatungal, ang sabi ni Kristo, naghahanap ng kanyang mga masisila. Pero hindi mawawala po yon. We are sometimes off guard. We sometimes fall into sins and temptation. Kasi tao po tayo eh. Ang tao po ay totally depraved.
Anuman ang gawin mo, kapatid, hindi mo mapeperpekto ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. At yan po ang pinangahawakan ko. Lahat ng nagtuturo po na pwede tayong gumawa ng ikaliligtas natin, you are going to eternal damnation. Ako, may nagte-text na naman po sa akin, Pastor, ituro mo na huwag kayo mag-celebrate ng Christmas kasi lahat ng naniniwalang born again sa Christmas pupunta sa impyerno. Alam niyo mga kapatid, pinalaya na ho tayo ni Kristo dyan eh. Sabi ko minsan, we tend to become a hypocrite. Alam niyo po, kung susundin yun kapatid, na wag na tayo hong magseselebra o kaya po ay kikilalanin po natin yung bakasyon na yan. Hindi naman po natin kinikilala na December 25, yan ang stand ko dito sa church eh. Hindi po kapanganakan ni Kristo. Walang nakakaalam. Pero kapatid, if you are going to accept na lahat po ng biyaya ng Pasko ay galing sa kalaban ng Diyos, huwag kayong tatanggap ng 13-month pay. Huwag kayong tatanggap ng regalo. Huwag kayong tatanggap ng hamon. Huwag kayong tatanggap po ng mga bonuses. Kasi ang mga bonuses po, 13-month, nakakonekta po sa Pasko yan. Kaya naaawa po ako sa mga ganong tao ho eh, na ang buhay po'y umiikot na lamang po sa batas. Eh sabi nga ng Bible po, uulitin ko lang po, no? Ang bumabali sa kabuuan ng batas at sinasabing tumutupad sa lahat, at bumabali po sa lahat ng iniuutos ni Kristo. Kaya nga we are at the mercy of God eh. Nandun tayo sa habag, sa awa ng Diyos. At bilang pagpapalakas po nung ating pong nanghihina, kayo ba'y dumating na sa puntong nanghihina rin kayo? Maraming pagkakataon po. Tanungin niyo po ako, ano pastor ang nakapanghina sa Kristiyano? Tanungin niyo nga ako, ano pastor ang nakakapanghina sa Kristiyano? Gusto niyo sagutin ko kayo ng diretsahan? Yung walang pera. Amen? Ang nakakapanghina yung walang pera. Kaya po ako, hindi ako ipokritong pastor. Gusto ko po ng pera sa malinis na paraan. Sabi ng mga ibang nakikinig, ay, mukhang pera. Hindi ako mukhang pera. Sige nga, alisin nyo nga yung pera, paano kayo makakapag-bless ng ibang tao? Alam namin mag-asawa yan, pagdadating yung mga bonus, ang saya-saya ng heart namin eh. Pero pag wala pang dumadating, wala pa ho sa libreta natin o kaya sa ATM po, medyo malungkot kayo. Nakakapagpasaya ho eh, nakalagay po yan sa aklat ng Ecclesiastes eh. Ang salapi nakakapagpasaya po sa tao. Can we say amen? Huwag tayong ipokrito, kapatid. Hindi ko po sinasabing pagkakitaan ko po kayo na bigay niyo yung pera ninyo. Nagbanat ako ng buto, darating sa akin yung pera ko, masaya ako. Amen? Sino ba dito hindi masaya ho? Dumating yung pera nyo. Pupunta ho kayo sa grocery. Tapos kasama nyo yung anak nyo. Gusto nung anak nyong kumain. Nung chichirya, nilagay nung anak nyo doon. Kaya ng budget anak. Di ba nakakatuwa sa puso ho yun? Hindi ho yung nangangamba ho kayo dahil wala pa ho yung pera ninyo. Kumuha yung anak nyo, anak, balik mo yan. Nakakalungkot ng puso, di ba? Na, anak, hindi natin kaya yan. Tapos yayain nyo po, kakain po kayo sa fast food po. Sabi ng anak nyo, tay, gusto ko yon. At sasabihin nyo sa anak nyo, doon na lang tayo sa labas, anak, medyo mahal yan eh. Doon na lang tayo sa tusok-tusok o kaya sa tabi-tabi, sa turo-turo kung gusto mo. Hindi po, it gives happiness to our heart. Yan ang sinasabi ko po. Pagka wala tayong pera, minsan hindi ho tayo makakilos ng maayos eh. Nanghihina po talaga tayo. Kaya i-encourage everyone po, increase natin yung sources ng income po natin. Hallelujah. Nakikita ko po yan, lalong-lalo na sa mga empleyado ng asawa ko, magkakaroon na halimbawa ng pagdating po ng sweldo. Excited yung mga abogado. Excited sila. At ang prinsipyong unang-unang ginagawa ng asawa ko, kailangan sumweldo sila ng maaga. Kasi ako hindi man ako sumweldo ng maaga, malungkot ako eh. Can we say amen? Masaya ho ba kayo? Delayed ho yung sweldo ninyo, magpapasko, kumakatok yung mga inaanak po ninyo. Isa yan sa bagay na nakakapagpahina. Kaya minsan bakit sad ka kapatid? Walang pera. Totoo po yun, totoo yun. Kapatid, bakit inspired ka? Talaga namang masigasig ka palagi.
Ay, dumating na yung mga bonus eh. Sino pong gusto ng bonus ngayong Pasko? Magsabi ng amen. Amen. Lahat tayo ho. Sino ba naman ang ayaw ho ng 13 months? Sino bang ayaw ho ng bonus? Yan ho, na-discover ko. Kasi sometimes we tend to become hypocrite. Naku, pastor, wag tayo mag-focus sa pera. Wag tayong mag-focus po sa ikaliligaya ng tao. Eh kung yun pong paraan ho, para maging masigasig tayo kay Kristo ho eh. Kaya pag lungkot na kayo, base po in the book of Psalms, chapter 145, verse 14 to 16. Number 1 ho, tatandaan ho natin, may pagtulong ang Diyos sa lahat ng suliranin. Ito po sinabi niyang pangako eh, 145:14 po ng awit, siya'y tumutulong. Kanino? Sa mga pinili lang niya? Hindi ho. Siya'y tumutulong sa gusto niya lang? Hindi ho. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Malaking suliranin po ang pera ngayon. Pero kung tayo po ay lumalapit sa Diyos, eh hindi tayo panghihinaan ho ng sigasig. Fuel po yan, ano ho? Uulitin ko po, ang salapi po ay nagpapalakas, lalong-lalo na sa isang tao. Ang sabi lang ng Bible, huwag mong iibigin ang salapi. Pero kung may salapi ka at nabibili nyo po ang lahat ng gusto ng inyong anak, na paaaral nyo yung anak nyo sa pinakamagagandang paaralan, wala kayong utang at lahat ng pagkain, anytime na gusto nyong kainin, pwede nyong gawin. Merong kapatid na nangangailangan, pwede kang mag-abot. Kagalakan po ang biyaya ng salapi sa isang Kristiyano. Minsan ho, yung fear. Kaya tayo hindi nagiging masigasig because we have a lot of fear. Meron tayong kinatatakutan. Unang-unang kinatatakutan ng tao, hindi niya alam kung ano mangyayari bukas. Pastor, baka mamatay ako. Pastor, baka po hindi na makapag-aral yung anak ko. Ang sabi nga po ng Psalms chapter 23 verse 6, mga kapatid, ano ho, at ito po ay atin pong pinangahawakan na pangako ng Diyos. Sabi po ng 23:4 po ng aklat ng awit, that even though I walk into the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me, your staff, yung kanya pong tungkod, and your rod, yung kanya pong pamatok, ay pinagkakaloob niya, they give comfort unto me. Even though I walk into the valley of the shadow of death, ibig sabihin, nasa kalagitnaan ka na ng kamatayan, nasa kalagitnaan ka na ng walang pag-asa, pero ang pangako po ng aklat po ng awit sa 23:4, that even though I walk into the valley of the shadow of death, I will not fear, for you are with me, your staff and your rod, they give me comfort. Kaya po, ang Diyos ang tutulong sa atin ho eh. Ayoko na muna mag-pray, pastor. Okay lang po, kapatid. Halimbawa po, every morning po, nangihina ako, pastor. Take your time. Hindi po ako nag-check ng attendance doon. Dahil ako po'y dumarating ang pagkakataon, ano po yung mga experience ko. Nakatulog ako one time, kapatid. Pagod na pagod. Kasi Wednesday night ho yun, nag-Bible studies. Gigising ka ho ng madaling araw para sa prayer meeting. Siyempre, hindi ho madali mag-Bible studies, Nakatulog ako talaga. Siyempre, may mga nagpapaala, pastor, ganito po, ganyan-ganyan, gano'n. Hindi ko nabasa lahat to. Konsensyang-konsensya ako. Sabi ko sa Panginoon, Lord, patawad po, patawad. And then, nabasa ko sa Biblia, may kahinaan ng tao eh. Nauunawaan ho ng Diyos na hindi tayo nakapanalangin nung Thursday early morning. Bakit ho? Kasi pwedeng mapuyat ang tao eh. Ginawa ko ho ba yung pagpupuyat na yon o yung pagpapagod na yon para sa sarili ko? Hindi ko po, ginawa ko po sa Diyos yun eh. Kaya nga sabi ng Panginoon, be alert and sober-minded. Kasi po ang mga disipulo niya, tulog palagi. Bakit sila tulog? Pagod sila sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pinagalitan ba sila ni Kristo? Hindi. Binigyan sila ng maganda pong paalaala. Be vigilant, be alert, be sober-minded because you know the enemy, the devil, is like a roaring lion. It is waiting for someone that it will devour, sabi po ng Biblia. Nag-aantay po ng kanyang kakainin, nag-aantay ang dyablo ng kanyang masisila. Okay po yun, kapatid. Pastor, hindi po ako nakadating nung Sunday. Ano ba nangyari, kapatid? Konsensyang-konsensya ko, pastor. Bakit hindi kayo nakarating? Naflatan po kami ng gulong. These are things or circumstances beyond your control.
Kanina po, kaaga-aga naming umalis po eh. Tapos, iba na ho kasi situation ngayon. Dati po, nung nasa Marikina po ako, pagpunta ng UST, 1.5 oras o umaalis na ako. Ngayon, bumaliktad. 5 minutes lang, nasa UST na ako. Praise God, ano ho? Pero pag babalik ka kada linggo po, baliktad siya. Kailangan, ready ka ho, 1.5 hours. Kundi pagka nagkaroon ng traffic sa circle, o kaya nagkaroon po ng aberya, lalo na sa mga Scout Chatoco, Scout Reyes po, yung mga kalsada po ng Quezon City, minsan malilate ka, katulad doon na nangyari kanina, and it is beyond my control. Huwag kong masisiraan yung kalooban nyo na, Pastor, hindi po kami nag-breaking of the bread kanina. Oh, it's okay, kapatid. Ganon kabuti ang Diyos. Pastor, nakalimutan ko humanalangin sa sobrang gutom po. Yes, you can ask forgiveness po, pero nauunawaan po ng Diyos ang kahinaan ng tao. Ang tao po'y nagugutom, minsan nauna po yung pagkain kaysa sa panalangin. Huwag ho kayong makokonsensya masyado kasi mabuti ang Diyos na unawaan po niya. Na, Pastor, nagfa-fasting po ako. Nakakita po ako ng donut kumain ako. Sising-sisi ako. Huwag, kapatid. Dalawahin mo pa yung donut. Kasi mahina pong katawan natin And God understands. Kaya nga ang stand ko dyan, kapatid, lalo na sa may mga medical conditions po, huwag kayong panghihinaan ng kalooban. Pastor, bawal nang kumain ng kanin, bawal kumain po ng baboy, bawal uminom po ng kape, bawal po. Baliktarin ninyo, tikman nyo lahat yon, kapatid. Bakit ho? Hindi naman natin alam po kung kailan tayo kukunin ng Diyos. May kakilala po ako, tinitikman lahat yon, diabetic. Hanggang ngayon, buhay pa. Meron naman akong kakilala araw-araw nag-e-exercise, talagang ang kinakain, gulay, vegetarian. Hindi kumakain ng karne. Nagbibisikleta. Paglabas ng Antipolo, tinamaan ng bus, patay. May makaka-predict pa na mangyayari. Ako po ganito, in moderation. Pag sinabi ng doktor, alimbawa, bawal po yung Coke, tikman nyo kalahati ho. Minsan magagalit yung doktor ninyo, Sinabi na wag matigas ang ulo Dok, hindi naman ho kayo din ng doktor. Hindi naman ako umiinom ng litro-litro, tinikman ko lang. Bawal kumain ng kanin. Hindi ho bawal kumain ng kanin. Lilimitahan nyo lang ho. Can we say amen? Kaya po hinahatid natin huwag kayong makokonsensya na, naku, Pastor, uminom ako ng isa pong basong Coke. Uminom mo kayo. Minsan may kapatid na nakakita sa akin Sabi nga rin, Pastor, meron kang San Mig Light. Ano masama ho roon? Naglasing ho ba ako? Ako ho ba ay lumaklak ko ng napakadami po? Sinabi ko sa kapatid, tinikman ko. Bakit May masama ho ba roon? Kasi ang problema po sa atin kung minsan, ang daming bawal ito, bawal yan, bawal yon. Pero kapatid, dapat hindi ka nagagalit. Dapat kapatid, di ka namumuna. Dapat kapatid po, perpekto, banal at wala ka pong ginawang pagkakasala. Hindi ko po ini-encourage kayo na uminom kayo ng uminom. Sabi ni Pastor, okay pala San Mig Light. May mga pagkakataon po, mabibigyan kayo ng isang boteng ganyan Lalo na alimbawa, may mga kasal. Tinikman yun. Hindi mo masama yun, kapatid. O kaya may wine. Ayan naimbitahan kami sa kasal. Kailangan mag-toss ng wine po, na gano'n, Ininom ko, grape wine, walang problema. Pero sa ibang mga mapanuri, at binibigyan ko kayo ng warning, baka mapunta po kayo sa impyerno, hindi masama, kapatid, na tayo uminom ng mga bagay na yan. O kaya po gawin natin there is human weaknesses, there is always human frailty. Kaya po, ang Diyos, tinutulungan tayo sa kahinaan. Can we all say amen? Pag dumating po yung pagkakataon, number 1 po, Pastor, hindi po muna ako makakapag-pray. Huwag kayo makokonsensya, kapatid. Take one step at a time. Pastor, hindi po muna ako talaga nakakapagbasa ng Bible Kapatid, nauunawaan ng Diyos. Ang dami mong trabaho Pero huwag kang makakalimot na pag nakagaan-gaan magbasa kayo. Pastor, alam niyo po, hindi na po ako nagde-devotion. Tutulungan ka ng Diyos. Pastor, natatakot po ako. Marami akong fear. Sabi nga kanina, even though I walk into the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Hindi ako matatakot kahit kanino man. Because your staff, your rod, they give me comfort. Pangalawa, sabi po ng awit 145:14,
at sa pagkalugmok. Alam niyo yung pagkalugmok, ano ho? Nakagawa kayo. Nahulog kayo sa mabigat na pagsubok. Minsan ho kami mga senior pastor, nag-uusap-usap kami. Sabi ng isang senior pastor, bababa na ako sa katungkulan ko. Bakit? Nagkaroon ako ng babae. Pinipreach ko pa naman. Alam niyo ang pangako ng Diyos, at sa pagkalugmok, sa panghihina, hahanguin ka ng Diyos. You were called as a pastor eh. Kaya ang aking puso ho, lalo na sa mga lingkod ng Diyos, tapos i-condemn mo, halimbawa, no? Hindi ko po ginagawang stand yan, ano, na ang pastor po yung mangalon niya. But look at the complete picture. Tignan niyo po yung kabuuan ng picture. Ano ho? Tama nga yung sabi ni Bishop Celso, mahirap po sa pastor talaga ho yung poging pastor, kapatid eh. Kasi yung poging pastor ho, talagang malapit ho sa tukso. Tignan niyo po, halimbawa, ganun ang kalalagayan ng pastor ho, no? Talagang magandang lalaki siya. Umiiwas naman ho siya, katulad ni Jose. Pero talagang dumating yung pagkakataon, lalaki ho eh. Sa pagkakataong umiiwas ho siya, talagang na-corner siya ng kalaban, bumigay siya. Ibig ba sabihin nun, kung titignan natin yung kabuuan ng konteksto, yung pagkatagal-tagal ho na kanyang paglilingkod sa Diyos, nahulog siya sa isang kasalanan na yon, kailangan ho ba siya po'y bumaba o kaya po siya ay parusahan, wag nang kausapin ng mga miyembro, tanggalin ang pribileyo ng kanyang buong kamag-anak at anak? I have seen one in Marikina. Ganyan po ang nangyari. Alam niyo mga kapatid, lalaki tayo, real talk na naman ano ho. Ang pastor ho pwedeng mahulog. At dumating ang pagkakataon po, ako po'y assistant pastor na dati, nahuhulog ako sa pagkakasala. At sising-sisi po ako, pero nung nakikita ko po yung kabuuan ng salita ng Diyos, hindi yun yung buhay ko, Lord eh. Hindi po yun yung kabuuan na ako po talagang mangangalon niya. Hindi naman ho ganun ang heart ko. And then you will cry to the Lord, ano ho? Ang sabi po ng pangako ng Diyos, at sa pagkalugmok, yung lugmok na lugmok ka na, Lord, nagkamali ako, at sa iyong panghihina, bumigay ka sa tukso, kanya kang hahanguin po ng Diyos. Can we all say amen? Kaya yun po maganda po sa ating Panginoon. Pero mga judgmental dyan, hindi. Huwag nyo nang kakausapin yung pastor. Bakit ho? Nahulog siya sa pakikipagrelasyon sa ibang babae po. Tao ho ito, kapatid. Hindi ho Diyos ito, tao ho ito. Ang pastor ho pwede hong mahulog sa pera. Ang pastor ho pwede hong manghina at umalis sa ministry. Ang pastor ho pwede hong magkaroon ng babae, kapatid, pagka ho siya po'y nanghina. Pero there is always restoration in the Lord. Pwede pong halimbawa ang pastor nagkamali, o kaya kahit kayo. Magpahinga muna, pababain muna. Pero it doesn't mean that you have to cut off kasi nakamali siya. One strike policy, ganun ho ba yun? Ilang araw-araw, oras-oras, segundo tayo, lahat nagkakamali at natutokso, hindi lang tayo nahuhuli. Yun yung prinsipyo na sinasabi ko. Pero ang ganda ng pangako ng Diyos. Ayoko na mag-church, pastor. Bakit po? Nasasaktan ako sa sinasabi nyo. Sabi nyo, lumayo sa mga kabit. Kaya ko nga ho tinuturo yun, reflection din po ng aral sa akin yun, kapatid. Minsan, pag nagturo ko dito, nanginginig yung boses ko kasi hindi ako makaharap sa Diyos. Ang hirap. Pero ang sabi ng Biblia, sa kahinaan ko, doon ko nararamdaman ang kalakasan ni Kristo. Can we all say amen? Kaya po pag nagsalita po ako na anytime, Lord, pwede rin ako matukso. Anytime po, pwede ko rin pong maloko yung asawa ko. The more po nararamdaman kong hindi ko magagawa, alam niyo po kung bakit? Pinalalakas ako ngayon ng Espiritu Santo ni Kristo. Because at first, inadmit ko na, Lord, vulnerable ako dyan Weakness ko po yung mga babae na ganyan. Weakness ko po, Panginoong Diyos, na ako po'y lumapit sa mga ganyang uri ho. Kaya nga mga kapatid, the more na binababa niyo yung sarili, Lord, mahuhulog po ako palakasin niyo po ako. Pag inamin mong nalulugmok ka sa kasalanan, pag inamin niyo na nanghihina ka sa kasalanan, ang sabi ng Panginoon, akin kang hahanguin. Pero magmalaki kayo, hindi ako mahuhulog sa mga babae. Ang sabi ho ulit kanina nung ating pong binasa, unang Korinto 10:12, huwag mong tignan ang sarili mong nakatayo, baka bukas makalawa, ikaw po ay bumagsak. Pero kung tinitignan mo na yung sarili mo, bagsak na nga ako, Panginoon, wala na akong ibang hanguin mo ako. Ay kapatid, hindi ka mangangalo niya talaga, not on your own effort, pero makikita mo po kumikilos ngayon yung banal na kapangyarihan ng Diyos. Kaya yun po yung atin pong
pinapahayag ngayon. Mga kapatid, ang mga mister ninyo, pwedeng mahulog yan. At huwag niyo pong ilalagay sa sarili ninyo, no? Hindi, pastor, babae siya eh. Kaya po ako nasaktan talaga. Lalaki, walang mangyayari po. Ano pa tayo? Macho pa tayo. Hindi ho. Ilagay nyo rin sa isip, pwede rin magawa ng asawang babae natin. Pero in spite of all this pa, kailangan silang hanguin, kailangan po silang alisin, dahil sila rin nalugmok at nanghina po sa lahat ng mga tukso at pagkakasala. Can we say amen po? Pwede ba natin palakpakan po ang Diyos? Praise God. Ikatlo ho, minsan ho, nawawala yung sigasig natin dahil ho, wala tayong pag-asa sa buhay. Nawawalan na tayo ng pag-asa. Pastor, sabi nyo kanina, ang pera ho'y nagbibigay ng kaligayahan. Hindi ko na mapag-aral yung anak ko. Bumagsak yung negosyo namin, wala kaming sources of income. Pinalalayas na kami sa inuupahan ko. Wala na akong pag-asa. Magpapakamatay na lang ako. Pero tignan nyo po yung pangako ng Diyos. Marami tayong mga kapatid ng gano'n, ano, ayoko na magsimba sa Feast of Harvest. Kasi magsimula nung nagsimba ako diyan, katakot-takot na kamalasan na nangyari sa buhay ko. Walang pagsubok na dumating sa iyo na hindi naranasan ng lahat na nag-church dito, kapatid. Ayoko nang mag-prayer meeting diyan, wala namang nangyayari. Pero ano pong pangako ng Diyos? Lahat na mga buhay ay tanging si Yahweh ang inaasahan. Pag sinabi niyo pong inaasahan, ibig sabihin niyan, si Yahweh ang tanging pag-asa. Can we say amen? Siyang nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan. Kaya kung minsan, hindi ba kayo mawalan ng kalooban? Ilagay niyo po yung inyong sitwasyon sa iba nating kapatid. Yung kapatid po, halimbawa na nakikita niyo po, you have to go to a dialysis for 3 times a week. Hindi ba kayo panghihinaan ng kalooban? Real talk lang tayo. Makikita mo yung kulay halimbawa mo, nag-iiba na, nagkukulay kahoy na. Alam niyo po ba kung bakit nagkukulay kahoy po yon? Kasi yun po yung ihi na hindi lumalabas, kailangan palabasin yun eh. Siyempre ho, pag nalalason yung katawan natin ho, iiba na yung kulay. Pero sa kabila ho ng ganon, it's okay po kung minsan nanghihina kayo, hindi kayo nakaka-attend ng panalangin, nagdaramdam kayo sa Diyos, o kaya dumarating pagkakataon, ayaw nyo munang mag-church, nauunawaan ng Diyos yun. Ako man din ho, malagay sa kalagayan ho na ganon. Hindi ko po alam kung makakapagpatuloy pa din ako sa paglilingkod. We are at the mercy of God. Naunawaan ho na ba natin yung sinasabi ng Diyos ngayon? Minsan kasi we tend to be judgmental. Ayaw na umatin ng kapatid. Nagpapadialysis, kapatid eh. Sino ho dito hindi nagpapadialysis? Magsabi po ng amen. Can you say amen to the Lord? Gigising kayo sa umaga. Alam niyo po ba yung dadaanan po nagpapadialysis? Lalagyan ka ng pistula, kapatid. Habang napakatagal na taon po yung pistula na yan, lalaki at lalaki po yan. Bubukol-bukol yung inyo pong, hallelujah. Nakikita ko po sa iba nating kapatid eh. Tapos ang reklamo po natin, ang reklamo po natin, pambihira naman. Tuyo na naman yung ulam. Alam nyo ba yung ina-undergo ng isang taong nagpapadialysis? At nauunawaan ko rin kung nanghihina po yung mga tao na yun. Yung mga tao na kinalbo na dahil may cancer po sila. Yung mga tao ho na hindi nila alam yung kanilang hinaharap po dahil limitado na lang yung oras po nila. Pero ang magandang balita ho, pag-asa po ang Diyos ng lahat ng nilalang. Can we say amen? Pag dumating ho, ang atin pong buhay, nakalugmok po sa ganyan, ang sabi po, lahat ng mga buhay ay ang tanging pag-asa o inaasahan ay walang iba kung hindi si Yahweh. Kaya we have to be very thankful eh. Natutuwa po ako dun sa mga kapatid na yon. Kasama pa ko minsan sa prayer meeting sa umaga. Minsan ho ba, challenge lang po sa atin. Tayo ba hindi natin natanong sa sarili natin? Kung yung kapatid nga ho na yun, talaga hong magpapadialysis pa ho kasama sa prayer meeting sa umaga, bakit hindi tayo makapaglaan din ng panahon? Pero alam ko po, baka nanghihina rin ho kayo. Hindi namin pino-force at sinasabi lang namin, kung makaka-attend kayo, praise God. Kung hindi kayo makaka-attend, purihin pa rin po ang Diyos. Pero tignan ho natin yung mga ganun ho nating kapatid. At kung halimbawa, hindi man natin sila nakakasama ngayon,
Tinitingnan ko po, ang pakiramdam po pala pag nag-undergo ka ng dialysis, mga kapatid. Minsan foggy yung pag-iisip mo. Pag sinabi ho nating foggy, kasi po yung mga dumi, hindi po completely lumalabas. So kung minsan ho, hindi po nakakapag-concentrate ng maayos. Minsan ho, hindi na niya maiintindihan yung Bible ho, kasi nga may mga toxins na yung kanya pong katawan. Kaya po nag-iiba na yung kulay niyan kasi hindi na ho lumalabas yung ihi. Imagine niyo ihi niyo umiikot sa dugo. Magkano hong pagpapadialysis ngayon? Pero sa kabila ho ng lahat ng mga pagsubok na yan, ang pag-asa pa rin natin na yang Diyos. Can we say amen po? At yun po yung nakikita ko pong maganda ngayon. Kapatid, huwag kang panghihinaan ng kalooban. Hindi ka man po nakakapanalangin ng regular. Kung ikaw man ho yung sinasabi ng Diyos ngayon, mahal tayo ng Diyos eh. Pastor, hindi ako nakakapagbasa ho ng regular ng Biblia. In fact, hindi ako nagbabasa ng Biblia. Mahal ka pa rin ng Diyos, kapatid. Naunawaan ho ng Diyos. Pastor, alam niyo po sa Bible studies, never po ako nakapakinig sa inyo. At hindi ako nananalangin talaga. Bakit ho? Nagdaramdam pa rin po ako eh. Wala po akong trabaho ngayon. Okay lang, kapatid. Sa kabila ng nanghihina mong sigasig sa Diyos, may pangako ang Diyos ng pag-asa sa lahat ng nilalang. Ika-4, para palakasin po yung nanghihina nating sigasig. Diyos so nagbibigay ng pangangailangan. Ang sabi ng awit 145:16, binibigyan sila ng sapat na sapat, hindi nagkukulang. Kaya lang ho tayo kung minsan nagdaramdam sa Diyos, we want more. Pero kung titignan ninyo, sapat ba yung nakain natin ngayon? Sapat ba yung naisuot mo ngayon? Sapat ba yung dala mong pera ngayon? At sasagot ang puso ninyo, ang Diyos ay sapat-sapat. Kaya lang tayo nagrereklamo kung minsan gusto natin todo-todo. Hindi po ganoon ang pagkakataon palagi ng Diyos eh. Minsan pinaparaan tayo na maging sapat lang muna so that we will become dependent unto God. Kaya po sabi po dito ng Biblia, binibigyan sila ng sapat na sapat at hindi nagkukulang. Minsan nakakalimutan natin yung atin pong hangin lang na hinihinga ngayon, sapat ho yan eh, para tayo mabuhay. Ang tao ho hindi makainom ng tubig ng 3 araw, patay. Meron ba dito hindi umiinom ng tubig? Ang tubig po napakasarap, kahit hindi pa nga malamig. Iba-iba iniinuman natin ng tubig. Meron dito bumibili po galon-galon. Meron distilled water. May umiinom po ba rito ng tubig galing ho sa poso o galing po mismo sa gripo? Pinapainitan lamang po na hindi naman kayo nagkakasakit? Hindi pa sapat-sapat po yung biyaya ng Diyos? Nagigising tayo sa umaga po, meron tayong sinangag, meron tayong tinapay na kakainin, may kape tayo kahit kaping bigas, pero nairaos ang isang araw na sapat-sapat po yung binibigay ng Diyos sa atin. Kaya mga kapatid, tignan natin, ayoko na magsilbi sa church kasi wala akong natatanggap. Sabi ko nga po yon, commendation and award and all reward comes directly from the Lord. Kaya po kung nanghihina kayo, walang pera, pastor eh. Alam nyo po, tignan nyo po na wala kayong sakit ngayon. Sino ho dito hindi man ho maraming pera pero walang sakit? Magsabi ng amen. Di ba ninyo na-enjoy po? Ang sarap po ng kalagayang walang sakit. Sino po dito, pag dumating yung blood chem ninyo, normal lahat, magsabi ng amen. Meron pa rin Purihin ng Diyos. At narinig ko na mga nag-amen po, mga senior pa yung iba. Hindi ba biyaya ho yun? I-claim natin lahat. Sino ho normal ang cholesterol dito? Magsabi ng amen. Hallelujah. Yung normal ho yung sugar level ho, magsabi ng amen. Parang yung tatay ko, anak, normal na ako. Ilan ho, tay? 545. Normal na kasi dati 1,500 eh. Di ba? Okay na rin yung 545. Sino ho dito, kapatid po, pati po yung inyo pong, sabi nyo, creatinine ho, sa yata yung kidney yun, normal, magsabi ng amen. Napapasalamatan ba natin na ang biyaya ng Diyos sa atin, sapat-sapat? Pagbunot mo mamaya, eksakto lang, magkano na ba pamasahe ngayon sa jeep? 11 ba? Meron kang 11 pesos, makakauwi ka mamaya. 13 na ho ba? Sorry ho. 13 pesos, makakauwi ka mamaya ho. Kasi ang Diyos ho, nagbibigay po sa atin ng sapat-sapat. Kaya po, pagka ang problema po ninyo, Pastor,
nahulog po ako sa pagkakasala. Mabuti po ang Diyos, hahanguin tayo. Pastor, hindi na po ako nagpe-pray, nahiya na po ako kay Lord. Huwag kayong mahiya. You ask for forgiveness and God will renew you. Pastor, masama loob ko, wala akong pera. Ang Diyos ang nagbibigay ng sapat-sapat. Ano po ang prinsipyo? Pag nagsimula po ang Diyos ng mabuting bagay, ano pong gagawin niya? Bilang pangwakas, tingnan niyo po, pag sinimulan ka ng Diyos, nakakilala ka sa Kanya, mabuting bagay ka nagsimula, sabi po, at natitiyak ko ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Hesukristo. Nakakilala ka sa Diyos, imposible po na hindi niya tatapusin ang magandang sinimulan niya sa inyo. Nakakilala ka sa Kanya, imposible po na hindi ka pagpapalain ng Diyos hanggang sa wakas. Tinanggap mo si Jesus, imposible po na hindi ka magiging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Tumayo po tayo lahat at palakpakan natin ang dakilang Diyos. Praise God. Muli po, Ama naming makapangyarihan, salamat po. Kaya ko po i-preach ito, dumarating ang pagkakataon po na nanghihina ang amin pong sigasig. Ito na nga po, Lord, ang pagkakataon po na pinipreach na namin po maging masipag, maging masigasig, maging malakas po. Pero Panginoong Diyos, hindi na iiwasan po at ito po ang talagang nararanasan ng iba. Dumarating ang panahon po, hindi kami nakakapanalangin. May pagkakataon po, nawawalan kami ng pag-asa dahil wala po kaming perang sapat. Dumadating ang pagkakataon po, Lord, na nagdaramdam kami sa aming mga kapwa, kaya hindi na po kami nakakapanalangin. And most often than not, Panginoong Ama, nararamdaman namin na parang wala ka, pero ang totoo po, nakaupo ka sa iyong banal na trono at inaalagaan mo at minamatsagan mo po ang lahat na nagsasaliksik sa inyo. O dakila't mapagpalang Ama sa mga pangako niyong binitawan sa amin ngayon, hinihiling po namin, Lord. Patuloy niyo po na kami tulungan, yung pagtulong niyo po ay napakahalaga para kami po ay maitatag po. Muli po, Panginoong Diyos, ang pag-asang nanggagaling sa inyo ay aming pinangahawakan at lalo tigit po ang pagbibigay na pinagkakaloob niyo po upang ang bawat isa po, Panginoong Ama, ay maging masigasig po at maging masipag. Panginoon, kung kami man po ay dumaranas po ng kahinaan o kawalan po ng lakas, Lord, pinangahawakan namin ang mga salita mo, mula po sa pagkalugmok, hahanguin mo kami, Panginoong Ama. Mula po sa aming kahinaan, pupulutin niyo po kami, Panginoong Diyos. Ang hinahango mo lamang po ang umaamin ng kanila pong pagkalugmok sa kahinaan, ang umaamin po ng kanilang pagkalugmok po sa kasalanan. Kaya po sa amin pong pag-amin na ito, protektahan niyo po kami, Panginoong Ama. Patuloy niyo pong ingatan ang aming mga puso at hinihiling namin, Panginoong Diyos, lagyan niyo po kami ng bakod ng pag-iingat upang kami po lahat, Panginoon, ay makatapos po sa karera ng tagumpay na ito. Muli, Ama, maraming salamat at sana po wag mawala ng kalooban po na ang bawat isa po nanghihina po sa kanyang sigasig ngayon, ay patuloy ho, tumayo, lumakad muli po, tumakbo ho sa karera ng buhay. At patuloy, Panginoon, kung muli pong malulugmok po sa kahinaan, matatapilok po, at patuloy po na madadapa ulit, tumayo po ulit, Panginoon, lumakad, tumakbo po sa karera ng pananampalataya. Salamat po sa mga salita na ito na nagpapalakas sa amin. Hindi po kami nagwo-worry ngayon, Panginoon. Kung kami po ay nagpapahinga muna, o kami po, Panginoon Diyos, ay hindi po muna nakakapakinig o kayo nakakapagbasa ng iyong Biblia, naniniwala kami, Panginoong Diyos, sa kabila po ng panghihinaan po namin sa aming pagiging masigasig, kami po ay iyong banal na tutulungan po. Maraming salamat po, Panginoong Ama. Ang pinakamataas na papuri po at pagdakila ay pinagkakaloob namin sa inyo. Sa banal po na pangalan ni Hesukristo, lahat po tayo magsabi ng Amen. Praise God. Amen. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Ngayon naman po ay dadako na tayo sa ating pagkakaloob. Hawakan po natin ang ating mga kaloob upang maipanalangin. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga paalala mo, sa umagang ito, Panginoon, ano man ang mga pinagdadaanan ng bawat isa. Andyan ang inyong pagtulong, ang paghango mo at pagbibigay mo sa amin, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na pangunahan mo po kami sa aming pagbibigay sa umagang ito. Dalangin namin na kami ay magbigay na may kagalakan sa aming puso at may pag-ibig na nagmumula sa inyo at hindi napipilitan. Bagkos ito, Panginoon, ay
magawa namin ng ayon sa inyong biyaya at grasya at habag, Panginoon, dahil mahal mo po, Panginoon, ang kusang nagkakaloob at nagbibigay ng pag-ibig at kaya mo, Panginoon, ibalik ito, Panginoon, sa amin ng siksik, liglig, umaapaw, upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng mga sapat na matugunan ng sapat ang aming pangangailangan, O God. Maraming salamat sa biyaya na nagmumula sa inyo, Panginoon. Dalangin namin, O God, na makaloob na ito, Panginoon, ay magamit sa inyong ubasan, O God. Sabi mo nga po sa inyong mga salita, ang nagbibigay ng kaunti ay mag-aani ng kapiranggot, ang magbibigay ng sagana ay mag-aani ng sagana. Nawa, O God, kayo po ang maparangalan sa pagkakalob na ito at ito'y magamit sa kaluwalhatian mo sa inyong iglesia, O God. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Pagsikat ng araw, mukha mo ang natatanaw. Pag-ibig mo ang nararamdaman. Sa pagsapit ng dilim, tanging ikaw pa rin ang kaganapan para sa akin. Biyaya mo'y sapat, Panginoong Hesus, di ka nagbabago sa buhay kong ito. Biyaya mo'y sapat, Panginoong Hesus, di ka nagbabago mula ngayon at pakailanman. Biyaya mo'y sapat, Panginoong Hesus, di ka nagbabago sa buhay kong ito. Biyaya mo'y sapat, Panginoong Hesus, di ka nagbabago ngayon at magpakailanman. Ngayon po, dadako na tayo sa ating mga pagbati sa nagdaraos ng mga karawan. Umpisa po ngayon hanggang sa Saturday. Happy birthday, Brother Raymond Bautista and Sister Crisel Initan. November 11 po ito. November 12 po, Sister Camille Gutierrez and Sister Baby Mendoza. November 13, Brother Inani Felipe. November 15 po, Sister Los Alex, and November 16 po, Sister Shed de la Rosa. Happy anniversary po kay Brother Valentino and Sister Minda Absede. Ayan, happy birthday po at happy anniversary. Sa mga natawag po, pwede po kayong pumunta sa harapan para po maipanalangin. Brother Hernani. Happy birthday po sa lahat. Mamaya po, saan tayo punta? Sige po, panalangin po natin sila. Lord, maraming salamat po, O God, sa lahat ng nagdaraos ng mga kaarawan ng ngayong linggo, Panginoon. Dalangin namin na patuloy na pagpalain mo po sila at dugtungan pa ng maraming taon ang kanilang mga buhay na taglay ang kalakasan, taglay ang kapangyarihan na nagmumula sa inyo at pagpapala, Panginoon, hindi lamang po financially kundi spiritually, O God. Dalangin din namin na patuloy magamit mo sila sa inyong ubasan, O God, maging daluyan ng iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat din po sa lahat sa nagdaraos ng anniversary, O God.
Dalangin namin na patuloy mo silang buklodin ng iyong pag-ibig, kayo ang maghari sa buhay ng mag-asawang ito, at patuloy na pagitingin mo ang kanilang pagmamahalan, masaganang buhay ang dalangin namin sa araw-araw ng kanilang buhay may asawa, Panginoon. Maraming salamat, O God. Pagpalain mo po ang lahat nagdaraos ng kaarawan at anniversary, O God. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Happy birthday po. Ayan, paalala po, November 30, tuloy po ang ating Jesus Ring. Kung hindi pa po kayo nakakapagpatala, magpatala po tayo kay Sister Crisel o kaya kila Brother Francis po. At ang ating pong mga uniform po na t-shirt po ay nagkakahalaga po ng 220 pesos po ang bayad kada isang t-shirt. Mayroon na po itong print. Last day of payment po ngayon, November 10. Singilin nyo na lang po yung mga nagpasukat. Lalo na po ako, singilin nyo ako mamaya. Ang presider po next week, Brother Vic Soriano, tithes and offering, Brother Boy de los Reyes, at ang flower bringer po, Pastor Archie Rezos and Attorney Malen Rezos. November 7 po. November 17 po yon. Tuloy-tuloy po ang ating Bible study every 7 o'clock po tuwing Wednesday. Sa Facebook page po ito. At ang prayer meeting po tuwing umaga 5 to 6 a.m. po. Araw-araw po yan. At every Friday, Saturday, Monday, 8 p.m. to 9 p.m. po, Facebook Messenger po. Abangan nyo po yung sinishare tuwing may prayer meeting po. Pwede po kayong mag-login doon o kaya mag-join kung kayo po ay member doon sa ating Facebook page. Wala na po tayong ibang announcement. Tinatawagan ko po si Pastor Archie for final benediction. Hallelujah. Meeting po lahat po ng atin pong mga ministry, atin pong mga elders, may meeting po tayo ngayon. Dahil mahalaga po pag-uusapan po natin for Jesus Reigns, at lalo tigit po yung ating pong schedule ngayong December po, magpapasko na po. So tayo po lahat ay yumuko at manalangin sa atin pong mabuting Ama. Muli, Panginoong Diyos, nagpapasalamat po kami sa kabila po ng nangihina at nagkakaroon po kami, Panginoong Diyos, ng kawalan ng pag-asa. Muli po, nire-restore niyo po kami sa lahat ng mga pangakong ito. Napakaganda po ng inyong mga biyaya, napakaganda po ng inyong pangako upang muli pong manumbalik ang sigasig, ang kalakasan, at ang aming pong pagpapagal. Salamat ng marami, Ama, at patuloy po na basbasan niyo po ang lahat ng mga hinirang ninyo na inyo pong mga anak. Pagpalain niyo po ang lahat ng uuwi po, papasyal, kakain po sa labas, na patuloy po, Panginoong Ama, samahan sila ng mga anghel mo, malayo po sa anuman pong mga aksidente at kapahamakan, at gayon din naman po ang iniiwan ko pong panalangin para sa bawat isa, kung ano po ang iniwan ni Moses sa mga Israelita, patuloy, Panginoong Diyos, pinagkakaloob ko po sa lahat ng mga kapatirang naririto po. Pagpalainawa at ingatan kaming lahat ni Yahweh, kahabaganawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapinawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan paman. At gayon din naman po ang binitawan po ni Haring David, napakahalaga nito, Panginoong Diyos, sa mga Israelita, at ito po'y binibitawan ko sa lahat ng mga kawan mo sa Peace of Harvest. That surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Maraming salamat, Ama, sa iyo lamang ang pinakamataas na kapurihan. To God be the glory po. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise God. Amen po rin ang Panginoon. At bago po tayo maghiwa-hiwalay pansamantala, muli magbigay po tayo ng papurit pasalamat sa ating Panginoon. Ating purihin, ating purihin, ating purihin ang ating Diyos. Ating purihin, ating purihin, ating purihin ang ating Diyos. Ating purihin, ating purihin, ating purihin ang ating Diyos. Ating purihin, ating purihin, ating purihin ang ating Diyos. Buong puso, buong buhay,
buong lakas, papurihan, awitan ng pagsamba, banal niya ngalan. Ating purihin, ating purihin, ating purihin ang ating Diyos. Minsan pa, ating purihin, ating purihin, ating purihin ang ating Diyos. Huwag manaling sa iyong lakas at sa iyong karunungan. Siya lamang ang purihin at pagtiwalaan. Ating purihin, ating purihin, ating purihin ang ating Diyos. Ating purihin, ating purihin, ating purihin ang ating Diyos. Ating purihin. Amen. Purihin ang Panginoon. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. At magkita-kita po tayo sa susunod na gawain ng ating Panginoon. Ating purihin ang ating Diyos. Ating purihin, ating purihin, ating purihin ang ating Diyos. Ating purihin, ating purihin, ating purihin ang ating Diyos. Ating purihin, ating purihin, ating purihin ang ating Diyos. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. God bless you all.